Dahil pudpud na itong ating brake pad dito sa harapan, magpapalit na rin tayo. Sasama na natin yung nasa likod kasi nga itong binili natin na Race Boy na brake pad. Race Boy to, hindi Racing Boy. Iba yung Racing Boy. Okay naman siya sa una, makapit naman, kaso pag uminit na yung disc ng brake natin, hindi na siya kumakapit. Tapos napapansin ko mas kinakain niya yung kanyang rotor disc kisa dun sa kanyang brake pad. Makapal pa yung brake pad niya pero yung rotor disc manipis na siya. So yan, papalitan natin. At ito, napakadali lang pagpapalit nito. Tanggalin nyo lang itong na yan. Gamit lang kayo ng flat screw, din mahuhulog na yan. Yun, natanggal na yung kanyang flat. Ito yung gagamitin natin, alin. O, hugutin lang natin to para matanggal yung kanyang brake pad. O, ganun lang kadali. At ito yung kanyang brake pad, makapal pa at saka bagong bago. Ano na to, nasa 2 months na to pero ganyan pa rin kakapal. Tapos yung rotor disc natin wala na, pudpud na. Ito yung ginamit natin, Race Boy. Magkaiba siya dun sa Racing Boy. Hindi siya napupudpud yung rotor disc, yung hinahasa niya. Kapalitan natin yan ng Yamaha Genuine. Makikita nyo iba yung kanyang parang asbestos, malambot siya. Mas madali nga lang mapudpud to pero makapit siya at hindi niya pinupudpud yung rotor disc. Ang pagkakabit nito ay napakadali lang rin. Mas madali ang maglagay kaysa sa magbaklas. Ito yung pangilalim, yung may letter C. At ito yung dito sa labas sa right side. At ito na siya, nakabit na natin. So nasahan natin na mas makapit na yan kaysa dun sa dati. At hindi tayo maagang magpapalit ng rotor disc. Kasi pag ito yung gagamitin natin, katagalan dalawa na yung papalitan natin, rotor disc at saka yung kanyang brake pad. So mas maganda kung papalitan na lang natin ng genuine parts. At ito naman ang isusunod natin nasa harapan. Ito yung papalit natin. Set kasi yung ginawa natin, harap at likod. Mas maganda kung sabay na mapapalitan. Dito sa harapan, tanggalin lang natin yung kanyang dito, parang circlip na yan. Hindi ko alam circlip ba yung tawag dyan. Hugutin lang natin ng long nose yung, tapos may isa pa dun sa gitna, yun yung dudukutin natin. Basta makikita nyo na lang yung sa inyo, dalawa yung kanyang lock. Hindi na natin papakita sa video kasi malalim siya masyado, hindi makuha sa video. So ayan siya, dalawa, kabilaan yan. Ito kasi hugutin natin sa kabila yan, itong kanyang pin. Kagaya rin yan dun sa likod kanina na hinugot natin, kaso nga lang thread type siya. Ito meron siyang lock. Hugutin lang natin to para mahulog yung kanyang brake pad. Ito na yung kanyang pin at medyo buka lang natin ng konti yung kanyang brake pad para mahugot natin kasi nga nakakagat yan. At ito na yung brake pad natin, malapit ng may sagad dun sa bakal. Halos magkakadikit na dito, bakal to bakal na Yun talagang paliitin na. After 2 years mapapalitan na rin siya. Kagandahan rin dito sa pag nag-washing tayo, ni-spray natin dun sa loob niya, makikita nyo wala siyang mga buhangin. Kasi yung pag napasok ng mga buhangin yan, hindi na gagana yung piston yan, maglalak na yan. Papasok yan dun sa loob at mga ngalawang. Itong marumi man ito, kaso siya, hindi kagaya sa iba na maraming buhangin. Oh, wala siyang lupa. Kunding spray lang ng yan, WD-40, okay na. Sa pagkakabit nito, napakadali lang naman. Plug and play na lang to. Itong nasa ilalim, itong walang siya, itong yung walang butas sa kabila, yun lang yung parang nakasabit. Ito kasing niya na yan, yung parang
Mahaba na yan. Ito yung nakapasok dun sa loob. Dito siya nakabahay para hindi siya mahulog. Ganyan siya. Yan, kaya sa ilalim siya. Sabay pagbaliktad dito, hindi nyo naman may papasok to eh. Meron naman siyang guide. Ito. Siyempre pasok rin natin siya doon sa butas. Yan. Ganyan. Tapos yung pin na hinugot natin kanina, ibalik na natin yun. Balik na natin ng ganyan. May butas na maliit yan dyan. Dyan nyo lang itapat yung butas niya para may pasok nyo yung kanyang clip. Ito siya. Ayan. Tapos yung isa. Ito kasi nagsisilbing lock niya para hindi siya mahulog. Kasi mahuhulog yan pag walang lock. Tapos ito, para bumukas siya, sungkitin nyo na lang ng flat screw yun. Bahala na, diskarte nyo na kung anong gagawin nyo dyan para bumuka. So, napakadali lang, kahit hindi nyo napunta sa mekaniko, mag-DIY na lang kayo pag free time nyo. Kasi yung panglilibor nyo, bilhin nyo na lang ng ano yan, langis pang chainsaw. Yung masyadong maikpit para hindi na lost thread. Napakarambot lang ng bolt nito. Yun, okay na, naikabit na natin siya, harap at likod. So, testing na lang natin yan.